Nagising si Elena sa pag-uga ng kama na parang may alon na dahan-dahang tumatama sa kanya. Hindi yon dahil sa hangin o lamig, kundi sa malakas na alarm ng nanay niya na laging nauuna pang gumising kaysa liwanag ng araw. Bago pa man bumangon, dinig niya ang mahihinang yabag ng mga kapatid niyang nag-aagawan ng upuan sa hapagkainan at ang malutong na tunog ng pritong itlog na paborito ng lahat sa umaga. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang paa sa sahig at tinanong ang sarili kung ilang beses pa ba niyang maririnig ang parehong alarm bago tuluyang makauwi ang papa nila mula sa abroad. Sa bawat umagang ganito, may kaunting kirot na kumakalabit sa kanya, pero hindi niya ito pinapansin. Sabi nga ng mama niya, panandalian lang ang sakripisyo, Elena. Pagbaba niya sa kusina, bumungad ang mukha ng ama nila sa maliit na cellphone na nakasandal sa tasa. Naka-video call sila, gaya ng nakagawian. Anak, kumain na kayo ha? Sabi ni Roberto. May pilit na siglang sinusubukan niyang itago sa mga anak. Nakaupo siya sa maliit na kwarto sa abroad. Kita ang beige na dingding at lumang kurtina sa likod niya. Umupo si Elena sa tabi ng kapatid at ngumisi. Pinipilit gawing mas magaan ang ambience kahit halatang pagod na ang ama nilang nasa kabilang panig ng mundo. Pa, sabi ni mama, malapit ka na raw umuwi. Totoo ba? Tanong niya. Tumango si Roberto, hawak ang tasa ng instant coffee. Kaunti na lang. Para sa inyo rin lahat to. Pagkatapos ng call, nagtatawanan ang magkakapatid habang naghahanda para pumasok sa eskwela. Sa labas, may ilang kapitbahay na kumakaway kay Elena. May nagbiro pa. Ay, si Elena! Anak ng ulirang OFW, swerte niyo sa ama ninyo. Napangiti siya. Sanay na sa papuri, pero hindi niya alam kung bakit may kung anong kumikirot sa dibdib niya tuwing naririnig iyon. Marahil dahil mas kilala ng mga kapitbahay ang imahe ng ama niya, hindi ang buong taong nasa likod ng kamera. Sa loob ng classroom, masaya at magaan ang boses ni Elena habang tinuturuan ng mga bata. Nakaupo sa pinakamalapit na desk si Lyra, isa sa mga estudyanteng palatanong, na biglang nagtanong, Ma'am, kailan po uuwi tatay niyo? Lagi niyo pong nakukwento. Napatawa si Elena, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag na-off guard siya. Malapit na raw, sagot niya. Sabay tampo-tampo sa hangin na parabang sa damit niya nakadikit ang sagot. Habang nagpapatuloy ang klase, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano nga ba ang magiging itsura ng buhay nila kapag naroon na muli ang ama nila sa bahay. Tuwing linggo ng gabi, ang buong pamilya ay nagtitipon sa sala para sa mas mahabang video call with Roberto. Sa screen, laging present ang pilit niyang ngiti. Ang pangakong inuulit-ulit tuwing matapos silang magdasal. Kaunti na lang. Uuwi na ako for good. At kahit alam ni Elena na ilang taon na niyang naririnig ang pangakong yon, hindi niya magawang hindi maniwala. Bawat pag-angat ng kilay ng ama, bawat pagbitaw niya ng salitang para sa inyo, ay parang nagpapainit ng pag-asa sa puso ni Elena. Ang pangarap nilang magkakapamilya na muli ay parang larawang paulit-ulit nilang binabalikan kahit kumukupas na sa pagkakaipit sa wallet. Sa gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, inihila ni Elena ang lumang notebook na itinuring niyang journal simula pa kolehiyo. Binubuksan niya ito sa paborito niyang pahina, iyong may nakasulat na, Pangarap ko na hindi na aalis pa si Papa. Sinusulat niya kung gaano niya kagustong magkaroon sila ng maliit na sari-sari store, balang araw, para hindi na kailangang umalis ang ama nila. Sa bawat sulat ng ballpen, may tahimik na dasal. Sana mangyari na. Sana dumating na yung araw. At habang isinasara niya ang journal, napansin niyang tila mas mabigat ang dibdib niya kaysa dati, kahit wala namang nangyayaring mali. Para bang may hangin sa paligid na pilit pumipigil sa kanya na huminga ng maluwag. Hindi niya alam kung ano yon, pero naramdaman niyang may paparating na pagbabago. Isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan, pero naroon na,
kumakatok ng dahan-dahan. May mga gabing hindi agad makatulog si Elena, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang tahimik na bumabalot sa bahay nila. Parang may bahagyang lamig na hindi galing sa hangin, kundi sa mga taong nakatira rito. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, napatingala siya sa kisame at inisip kung kailan pa nagsimulang maging mabigat ang pakiramdam tuwing tatawag ang papa nila. Wala naman talagang malinaw na dahilan, pero may ilang sandaling parang may humihila sa kanya palapit sa pintuan, sa gitna ng tawag, na para bang kailangan niyang mapakinggan ang bawat paghinga ng mga magulang niya. Minsan, kahit walang sinasabi, ramdam niyang may hindi sinasabi. At iyon ang nagiging dahilan ng unti-unti niyang pagkalito. Nagsimula ang pagbabago sa maliliit na galaw, mga kilos na dati hindi naman niya pinapansin. Kapag nagyayaya sila ng mama niya na sumama sa video call, mabilis nitong sinasara ang pinto at sinasabing, "Diyan ka lang muna anak, maingay sa labas." Minsan naman, tatayo ito bigla, pupunta sa gilid, tapos sumasagot ng, "Oh, okay lang kami," nang hindi man lang tinitingnan ang cellphone. Mabagal, pero tiyak ang paghalo ng duda sa puso ni Elena. Pero pinipigilan niya ang sarili na magtanong o manghusga. Siguro, sabi niya sa sarili, pagod lang si mama, pagod si papa, pagod silang lahat. Pero isang tawag ang nagbago ng lahat. Nasa sala sila noon, magkakatabing naghihintay habang nagriring ang phone. Pagkasagot ni Roberto, hindi pa niya nakikita ang mukha nito nang marinig niya ang mahinang boses ng isang bata. Isang boses na hindi niya kilala. Isang boses na hindi dapat naroon. Pagkasunod noon, mabilis na pinindot ng papa niya ang mute at halos sabay silang mag-ina na nagkatinginan. Kunot noo, may bahagyang kaba. At nang bumalik ang audio, parang walang nangyari. Pero si Elena, hindi nakalimot. "Ma," mahina niyang tanong habang nagluluto na ang ina pagkatapos ng tawag. "May bata ba sa bahay ni Papa?" Hindi tumingin ang mama niya at tuloy-tuloy lang sa paghalo ng ulam. Marami silang nakatira roon. Baka anak ng kasama niya sa dorm. Simple, diretso, at halatang minadali. Nagpatuloy ang ina sa pagluluto na parang walang mabigat na tanong na lumipad sa pagitan nila. Pero sa tenga ni Elena, parang may echo ang sagot nito na ayaw mawala. Unti-unting lumala ang mga hindi maipaliwanag na senyales. May araw na sobrang aga tumatawag si Roberto, tipong hindi pa tapos maghilamos si Elena. Kinabukasan naman, sobrang gabi na, lampas na sa oras ng pahinga nila. Kapag tinatanong nila kung bakit ang biglang pagbabago, laging sagot ay, nag-overtime lang, o kaya nagkaroon ng emergency. Ngunit kahit gaano kaganda ang pagkakasabi, may tunog na hindi tugma, parang sinusubukang itakip ng ama niya ang isang punit na hindi na kayang tahiin. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagbabago sa mama niya. Dati-rati, kapag naririnig ang salitang uwi, kumikislap ang mga mata nito. Ngayon, may bilis ng irritation, yung biglaang pag-angat ng boses, yung pag-iwas ng tingin. "Huwag mo munang tanungin yan, Elena," sabi ng ina minsan nang paulit-ulit niya itong binabanggit. Hindi pa natin alam kung kailan talaga. At sa likod ng boses nito, may bahagyang pagod na parang hindi lang sa katawan kundi sa puso. Bawat araw, sinusubukan ni Elena na kumbinsihin ang sarili na normal lang ang lahat. Totoong mahirap ang buhay abroad. Totoong may mga araw na hindi kayang magkwento ng buo. Totoong may pagkakataong napuputo lang tawag o may rumiresbak na ingay sa background. Baka trabaho lang talaga. Bulong niya gabi-gabi bago matulog, kamay sa dibdib na para bang sinusubukang pigilin ang hindi maipaliwanag na kaba. Pero kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi umaalis ang pakiramdam na may maliit na tinik na nakatusok sa loob niya. Hindi masakit, pero laging naroon.
Paalalang may mali, may kulang, may hindi nasasabi. At isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng laptop, bigla siyang napahinto. Napatingin sa screen kahit wala namang tawag. Para bang may kumalabit sa kanya. Isang bulong na nagsasabing, "Makinig ka, may darating." Parang may unti-unting kumakalas sa mundo ni Elena. Isang piraso rito, isang piraso roon. Habang pilit niyang iniingatan ang anyo ng normal na pinanghahawakan niya noon. Hindi na tulad ng dati ang mga tawag ng papa nila. Kung minsan ay wala nang paalala, wala nang mahabang kwentuhan, at kung sasagot man ito, laging parang may hinahabol na oras. Kapag tumitingin si Roberto sa kamera, halatang hindi nakatutok ang mga mata niya. Para bang may bagay sa likod ng screen na mas mahalaga kaysa sa mukha ng anak. "Pa, okay ka lang ba?" Minsan tanong ni Elena, pero ang sagot ng ama ay laging may pilit na ngiti. "Oo naman anak, pagod lang." At doon na naman nagtatapos ang usapan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kutob niyang may mali. At ang ina niya ay tila mas lumulubog sa isang katahimikang hindi niya maabot. Kapag napapansin ni Mama na nakatitig si Elena sa kanya, bigla itong napapalingon sa pinto o kusang mag-aayos nang walang kalat sa kusina. "Ma, okay ka lang?" Tanong niya minsan habang naghuhugas ng pinggan. "Walang problema." Mabilis na tugon nito, halos sabay sa pagsara ng gripo. Tila may linya sa pagitan nila na ayaw tumawid ng ina at hindi alam ni Elena kung bakit. Isang gabi, nagreklamo ang kapatid niyang si Adrian habang nag-aayos sila ng hapunan. "Ate, bakit lagi nang naka-off cam si Papa? Kahapon pati boses niya parang nagmamadali." Umupo si Elena at tinungo ang rice cooker. Pero hindi niya maiwasang mapaatras sa tanong. "Siguro mahina lang internet," sagot niya. Pero kahit sa sariling tenga niya, parang manipis at mahina ang depensa niyang yon. Natahimik ang mga bata, pero ramdam ni Elena ang tanong na umiikot sa buong bahay. Bakit parang lumalayo ang papa nila? Sinubukan niya kausapin ng masinsina ng ina kinabukasan habang nag-aayos ito ng mga uniforme nila. "Ma, kung may problema kay Papa, sabihin mo naman sa amin." Hindi tumingin ang ina, tinapik lang siya sa braso. "Huwag mo nang palakihin, Elena. May mga bagay na hindi niyo kailangang malaman ngayon." Ang diin ng boses nito ay parang pader na binangga niya. Alam niyang wala siyang masasagap na sagot kahit pilitin niya. Pero sa puso niya, may sigaw ng hindi niya mapigilang marinig. Sa eskwela, kahit sinusubukan niyang maging masigla at maaliwalas, palaging nahuhuli siya ng co-teacher niyang si Marla. "Hoy Elena," bulong nito habang nakabreak sila sa faculty room. "Malayo ka ng tingin ah. May problema ba?" Napailing si Elena. Binago ang tono ng boses, pilit nang ngumiti. "Wala, pagod lang," sagot niya. Pero ramdam niyang hindi naniwala si Marla. Sa susunod na sandali, nakatitig na naman siya sa sahig. Hawak ang ballpen na halos masira na sa higpit ng pagkakakapit. Gabi na nang ayusin niya ang laptop. Isang gawain na dati simple lang, pero ngayon ay parang may bigat ng isang desisyong ayaw niyang maabot. Habang binubuksan ang browser para gumawa ng lesson plan, biglang may notification na lumitaw sa screen. Messenger, account ng papa niya. Hindi niya agad binuksan. Tumigil muna siya. Nakatulala sa icon na parang kumakatok sa puso niya. Bakit dito nag-notify? Bulong niya. Sabay subo ng hangin na parang hindi sapat ang espasyo para makahinga. At nang dumulas ang cursor papunta sa message request, halos marinig niya ang sarili niyang tibok ng puso na sumusuntok sa dibdib. May pangalan na hindi niya kilala at may maikli pero nakakayanig na preview ng mensahe. Ilang segundo muna siyang nakatingin, parang sinusukat kung kaya ba niyang harapin ang sasapitin ng mundo niya sa isang click. Hindi na siya huminga ng tuluyan habang dahan-dahang binubuksan ang kahon ng mensahe. Alam niyang anumang makita niya roon, hindi na niya mababalikan ang dati.
Parang bumaon sa dibdib ni Elena ang linya bago pa man niya lubusang mabasa ang kabuuan. Papa, kailan ka uuwi? Miss ka na namin ni Mama. Maliit lang ang font sa screen, pero parang sumigaw yon sa pandinig niya. Paulit-ulit, walang awa. Napaatras siya sa upuan, hindi makagalaw, habang unti-unting lumalamig ang mga daliri niyang nakahawak sa gilid ng laptop. Muling bumalik ang paningin niya sa pangalan ng nagpadala. Mika. Hindi niya kilala ang batang iyon, pero sa isang iglap ay parang kilala na niya ang buong bigat ng tanong na dala nito. Nadulas ang kamay niya sa trackpad at muntik nang mahulog ang laptop sa sahig. Hindi pwede. Bulong niya. Mabilis ang paghinga. Para bang may humahabol sa kanya. Tumayo siya sandali, kinuyom ang sariling palad, tapos muling naupo na. Parang hindi niya kayang iwan ang nakasulat na mensahe. Hindi pa man niya nabubuksan ang buong conversation. Ramdam na niya sa loob ng dibdib ang mabigat na pagguho ng lahat ng pinanghawakan niya sa ama. Naramdaman niya ang paglobo ng luha sa mga mata, ngunit hindi niya pinayagang bumagsak iyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Agad niyang hinanap ang kontak ng papa niya at pinindot ang video call nang hindi nagbibigay ng kahit segundong pag-iisip. Nanginginig ang kamay niya habang tumutunog ang ringtone. Bawat ring ay parang kumakaskas sa loob ng utak niya. Sagot naman pa. Sagot naman. Bulong niya, halos pasan ang hangin. Nang sa wakas ay lumitaw ang mukha ni Roberto sa screen, hindi niya binigyan ng pagkakataon ang ama na magsabi ng kahit anong pambungad. Papa, sino si Mika? Matigas, diretso, walang pasakalye. Para siyang ibang tao na nakatayo sa tabi niya, naguutos, naghahabol ng katotohanan. At doon niya nakita ang pagbabago. Mabilis, halata. Parang biglang umurong ang mukha ng ama, namutla, at mabilis na tumingin sa gawing kanan na para bang may iba pang taong nandoon. Hindi na nagduda si Elena. Ang kilos na yun pa lang, sapat na para mabiyak ang huling piraso ng tiwala niya. Elena, anak, makinig ka muna, sabi ni Roberto. Pero hindi buo, hindi matatag. Parang ninanakawan ng boses ang sarili. Pilit niyang kinakalma ang sarili, pero halatang nagugulo ang utak niya. Hindi iyon ang boses na sanay marinig ni Elena. Ito ay boses ng taong nahuli, hindi ng taong nagtatapat. Papa, sagutin mo lang, sino siya? Ulit ni Elena, may panginginig sa boses na galing sa galit at takot na nagsasalpukan sa loob niya, at doon nagsimulang bumigay ang pader. Anak, may pagkakamali ako. Humawak si Roberto sa noo niya, napapikit, parang inaantok na hindi maintindihan ang sariling ginawa. May kinakasama ako dito. Hindi niya masabi ng buo. Bawat salita ay parang tinutulak palabas gamit ang puwersang wala na sa kanya. Nakatitig lang si Elena sa screen, hindi gumagalaw. Pero sa loob niya, may bagyong hindi niya kayang pigilan. Matagal na ba? Tanong niya, halos pabulong. Pero sa boses niya ay may lalim na parang hukay. Hindi agad sumagot ang ama. Tumingin lang ito sa kamera sandali. Saka tumingin ulit sa gilid. Waring may tinitingnan o iniiwasan. Oo, matagal na. Mahina nitong sambit. Hindi ko sinasadya. Naloko lang ako sa lungkot, sa pagod. Hindi mo sinasadya. Putol ni Elena, napatawa ng mapait. Nag-angat ng kamay patungo sa screen na parang kayang hawakan ang kasinungalingan doon. May bata, may Mika. Binanggit niya ang pangalan na yon ng mabagal, sinusulit ang bigat. Hinahayaan itong kumawala sa bibig niya para marinig ni Roberto ang tunog ng pagiging ama sa ibang tahanan. Hindi nakatingin si Roberto. Elena, anak, papaliwanag ko. Papa, ilang taon na. Ilang taon mo kaming pinaniwala na kami ang pamilya mo? Hindi niya na napigilan ang panginginig ng tinig. Hindi niya na kayang pigilan ang pangingilid ng luha. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang katahimikan ang sumingit
mas nakakabingi kaysa sayakan. At bago pa man makasagot ang ama, may narinig siyang mahinang boses muli sa background. Bata, babae. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang impyernong kailangan niyang pasukin. Parang may sumabog na matagal nang nakaimbak sa dibdib ni Elena, at sa sandaling marinig niya ang pilit na paliwanag ng ama, hindi na niya napigilang kumawala ang lahat. Hindi ka nagsakripisyo para sa amin. Tumakas ka. Sigaw niya. Isang sigaw na may halong puot, sakit, at taon ng pag-asang ngayong nabasag na parang manipis na salamin. Hindi niya nainisip kung gaano kalakas ang boses niya, kung gaano karaming luha ang dumadaloy sa pisngi niya, o kung paano nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa gilid ng laptop. Ang totoo, hindi niya na rin marinig ng malinaw ang boses ni Roberto. Ang naririnig niya na lamang ay ang pagputok ng ilusyon na siya mismo ang pinanghawakan ng matagal. At sa gitna ng lahat, ramdam niyang hindi na siya kaya ipanghawakan ng sariling tuhod. Kaya napasandal siya sa kama na parang doon na rin gumuho ang mundo niya. Bago pa man siya makahinga, bumukas ang pinto ng kwarto. Umatras ang ina niya at sapat na ang isang tingin para malaman nitong may nangyaring hindi na kayang ibalik sa dati. Elena, anong... Hindi pa natatapos ang tanong nang marinig nito ang boses ng papa nila mula sa laptop. Tumigil ang ina niya, parang estatwang nagulat sa kinang ng isang sandatang hindi niya inaasahang makikita. Napalingon si Elena, nanlalabo ang mata sa luha at tinaas ang boses. Ma, alam mo ba to? May panginginig ang tanong, hindi dahil kulang sa galit, kundi dahil sobra ang sakit. Sa isang marahang pag-angat ng baba, tumango ang ina. Walang salita, walang paliwanag. Isang tango lang, at doon parang pinunit ang natitirang lakas ni Elena. Parang binagsakan siya ng bigat ng langit at lupa. Sabay-sabay, walang pahinga. Bakit? Humiyaw siya, hawak ang sariling buhok, hirap makakuha ng hangin. Bakit niyo tinago sa amin? Ano kami sa inyo? Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang yakapin o itulak palayo. Ang amang nagsinungaling, ang inang umintindi, o ang sariling pusong naniwalang buo ang pamilya nila. Naririnig niya pa rin ang papa niya, humahabol ng paliwanag sa kabilang linya. Anak, patawarin mo si papa. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto. Pero bawat salitang lumalabas ay parang kutsilyong binabaon sa sugat na binuksan nito. Tama na, sigaw ni Elena. Halos masira ang sariling tinig. Hindi mo sinasadya, ilang taon mo kaming ginawang bulag. Ilang taon kami naghintay sa'yo. Ilang taon mong pinanghawakan ang para sa pamilya habang may iba ka palang pamilya roon. Papa, ano kami? Ano ako? Hindi ko sinasadya. Naloko lang ako sa lungkot, sa pagod. Hindi mo sinasadya, putol ni Elena, napatawa ng mapait. Nag-angat ng kamay patungo sa screen na parang kayang hawakan ang kasinungalingan doon. May bata, may Mika. Binanggit niya ang pangalan na yon ng mabagal, sinusulit ang bigat. Hinahayaan itong kumawala sa bibig niya para marinig ni Roberto ang tunog ng pagiging ama sa ibang tahanan. Hindi nakatingin si Roberto. Elena, anak, papaliwanag ko. Papa, ilang taon na. Ilang taon mo kaming pinaniwala na kami ang pamilya mo? Hindi niya na napigilan ang panginginig ng tinig. Hindi niya na kayang pigilan ang pangingilid ng luha. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang katahimikan ang sumingit, mas nakakabingi kaysa sayakan. At bago pa man makasagot ang ama, may narinig siyang mahinang boses muli sa background. Bata, babae. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang impyernong kailangan niyang pasukin. Parang may sumabog na matagal nang nakaimbak sa dibdib ni Elena. At sa sandaling marinig niya ang pilit na paliwanag ng ama, hindi na niya napigilang kumawala ang lahat.
Hindi ka nagsakripisyo para sa amin. Tumakas ka. Sigaw niya. Isang sigaw na may halong puot, sakit, at taon ng pag-asang ngayong nabasag na parang manipis na salamin. Hindi niya nainisip kung gaano kalakas ang boses niya, kung gaano karaming luha ang dumadaloy sa pisngi niya, o kung paano nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa gilid ng laptop. Ang totoo, hindi niya na rin marinig ng malinaw ang boses ni Roberto. Ang naririnig niya na lamang ay ang pagputok ng ilusyon na siya mismo ang pinanghawakan ng matagal. At sa gitna ng lahat, ramdam niyang hindi na siya kaya ipanghawakan ng sariling tuhod. Kaya napasandal siya sa kama na parang doon na rin gumuho ang mundo niya. Bago pa man siya makahinga, bumukas ang pinto ng kwarto. Umatras ang ina niya at sapat na ang isang tingin para malaman nitong may nangyaring hindi na kayang ibalik sa dati. Elena, Hindi pa natatapos ang tanong nang marinig nito ang boses ng papa nila mula sa laptop. Tumigil ang ina niya. Parang estatwang nagulat sa kinang ng isang sandatang hindi niya inaasahang makikita. Napalingon si Elena, nanlalabo ang mata sa luha at tinaas ang boses. Ma, alam mo ba to? May panginginig ang tanong, hindi dahil kulang sa galit, kundi dahil sobra ang sakit. Sa isang marahang pag-angat ng baba, tumango ang ina. Walang salita, walang paliwanag. Isang tango lang, at doon parang pinunit ang natitirang lakas ni Elena. Parang binagsakan siya ng bigat ng langit at lupa. Sabay-sabay, walang pahinga. Bakit? Humiyaw siya, hawak ang sariling buhok, hirap makakuha ng hangin. Bakit niyo tinago sa amin? Ano kami sa inyo? Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang yakapin o itulak palayo. Ang amang nagsinungaling, ang inang umintindi, o ang sariling pusong naniwalang buo ang pamilya nila. Naririnig niya pa rin ang papa niya, humahabol ng paliwanag sa kabilang linya. Anak, patawarin mo si papa. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto. Pero bawat salitang lumalabas ay parang kutsilyong binabaon sa sugat na binuksan nito. Tama na, sigaw ni Elena. Halos masira ang sariling tinig. Hindi mo sinasadya, ilang taon mo kaming ginawang bulag. Ilang taon kami naghintay sa'yo. Ilang taon mong pinanghawakan ang para sa pamilya habang may iba ka palang pamilya roon. Papa, ano kami? Ano ako? Tanging hikbi ang narinig niya mula sa kabilang dulo ng tawag. Hindi na nagsalita si Roberto. Hindi na nagbigay ng kahit anong dahilan o paliwanag. Ang naririnig na lang ni Elena ay ang mabagal, mabigat na paghinga ng isang taong hindi alam paano haharap sa sariling ginawa. Nasa pagitan sila ng katahimikan na masakit pakinggan, mas matalim pa sa sigawan nilang nauna. At sa loob ng katahimikang yon, unti-unting napagtanto ni Elena na wala ng salitang magpapagaan ng sitwasyon nilang magkakapit-bahay sa isang pangakong paulit-ulit ng nabigo. Pa! Bulong niya, hindi bilang anak na nagmamakaawa, kundi bilang taong napagod. Pero bago pa man niya masabi ang susunod, bigla na lang niyang narinig ang paghikbi ni Roberto. Malinaw, buo at desperado. At pagkatapos noon, isang maiksing click, naputo lang tawag. Naiwan si Elena na nakayuko sa sahig, hawak ang laptop na para bang iyon ang tanging bagay na hindi pa natutumba sa kanya. Tumigil ang oras, tumigil ang paghinga niya, at tanging pag-ikot ng ceiling fan ang gumagalaw sa buong silid. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon, nakapikit habang pumapatak ang luha sa mga daliri niyang nanginginig. Ang alam lang niya, may sumabog na hindi niya kayang ibalik, at sa labas ng kwarto, narinig niya ang mahina at tanging salitang bumati sa kanya mula sa ina. Isang bulong na hindi niya malaman kung para sa kanya o para sa sarili nito. Elena? Anak? Parang nanatili sa hangin ang sigaw ni Elena
Mula sa nagdaang gabi, nakadikit sa bawat sulok ng bahay na para bang hindi na ito kayang huminga ng normal. Sa umaga, kahit sabay-sabay silang nag-aalmusal, puro malamig na tinginan lamang ang umiikot sa mesa. Walang kumikilos ng malakas, kahit ang paglagay ng kutsara sa plato ay ginagawa ng dahan-dahan. Para bang anumang ingay ay pwedeng magpasabog muli ng tensyong pilit nilang tinatakpan. Si Adrian at ang bunso, kapwa nagtatago sa pagkain, umiwas ng tingin kay Elena na tila natatakot na may masabi silang ikababasag ng lahat. Sa gitna ng katahimikan, pakiramdam ni Elena ay parang may gulong umiikot sa loob ng bahay, pero wala ni isang taong may lakas ng loob na itulak ito sa direksyon ng pag-ayos. Pagdating sa eskwela, hindi niya magawang ibalik ang dating sigla. Habang naglalakad sa hallway, ramdam niya ang sariling katawan, pero parang hindi siya konektado rito. Para siyang multong dumadaan sa gitna ng ingay ng estudyante, naririnig ang tawanan nila pero hindi maramdaman ang anumang tuwa. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ng isa niyang estudyante. May halong pag-aalala ang boses. Napilit niyang ngumiti at tumango. Pero nang humarap siya sa pisara, napansin niyang nanginginig ang kamay niya habang nagpipindot ng chalk. Para bang mismong katawan niya ang bumubulong na hindi pa tapos ang bagyong sinimulan ng totoo. Pag-uwi, tumakbo agad ang mga kapatid niya sa kanya. "Ate, uuwi pa ba si Papa?" Tanong ni Adrian. Inosente, diretso, walang filter. Parang tinusok ang puso ni Elena. Hindi niya kayang sabihin ang totoo, kaya lumuhod siya at hinaplos ang likod nito. "Hindi ko alam." Sagot niya, mahina at mabagal. Parang sinusukat ang bigat ng bawat salita. Napayuko si Adrian at kumapit sa laylayan ng blouse niya, parang bata ulit. At doon naramdaman ni Elena ang malalim na kirot. Sila ang pinakanasaktan at sila ang hindi dapat nagdurusa. Sa gabi, nakahiga siya pero ayaw pumikit ng mga mata niya. Sa ibaba, ramdam niya ang mahihinang hikbi ng mama niya sa kusina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang bumaba para yakapin ito o kung mas dapat siyang manatili sa kwarto dahil baka kapag nag-usap sila, mas mapunit pa ang sugat na hindi pa nga humihinto ang pagdurugo. "Galit ba ako sa'yo?" Tanong niya sa sarili, nakatingin sa kisame. O naaawa? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, pareho silang natatabunan ng bigat ng kasalanang hindi nila ginawa. Samantala, ang papa nila, ang dati nilang inaasahang sandigan, hindi na sumasagot sa tawag. Kapag tinatawagan nila ang account niya, laging unavailable. Kapag nagme-message sila, walang kahit isang scene, ni hindi man lang nagpadala ng maikling paliwanag. Para bang siya ngayon ang tumatakbo, iiwas, at nagtatago mula sa sariling pamilya. At doon lalong bumigat ang dibdib ni Elena. Dahil kung kayang sagutin ng papa nila ang batang si Mika, bakit hindi siya kayang sagutin ngayon? Minsan, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwela, hindi niya napigilang huminto sa gilid ng daan at itikom ang bibig para pigilan ang pag-iyak. "May halaga pa ba ako sa'yo pa?" Tanong niya nang walang tunog. Pero ramdam niya sa dibdib ang pagputok ng tanong na matagal na niyang nilulunok. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang, kung bakit nagawa ng ama nilang magtayo ng ibang mundong hindi sila kasama. At unti-unting bumuo ng hugis sa isip niya ang pinakamasakit na konklusyon. Baka hindi sila ang pinili. Baka hindi sila ang tahanan na gusto nito. Habang nakaupo siya sa kama ng gabing iyon, hawak ang cellphone na walang kahit anong bagong notification mula sa ama. Napayuko siya at nagtanong sa dilim, "Pa, bakit mo kami iniwan sa laban na hindi naman namin sinimulan?" Walang sumagot. Tanging katahimikan ang nandoon, mabigat, malamig, at parang may gustong ibunyag. Isang katahimikang naghihintay lamang ng susunod na pag-uga bago tuluyang bumagsak ang natitirang pader na hawak ni Elena.
May isang sandaling hindi inaasahan ang kumuha ng buong hapon ni Elena. Isang kamay na marahang humawak sa balikat niya habang nakaupo siya mag-isa sa faculty room, nakatulala sa walang laman na whiteboard sa tapat. Elena, tawag ni Marla. Ang co-teacher niyang matagal nang nakakapansin sa unti-unti niyang pagguho. Isang simpleng pagbigkas lang ng pangalan, pero may bigat iyon na parang binubuksan ng pintong pilit niyang sinasarhan. Pagharap niya, nakita niya ang mukha ni Marla. Hindi mapilit, hindi mausisa, pero puno ng pag-unawa na hindi niya natagpuan kanino man nitong mga nakaraang linggo. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang lahat, naramdaman niyang may isang taong handang umupo sa tabi niya at damhin ang sakit na ayaw nang umalis sa dibdib niya. Umupo si Marla sa tabi niya, naglagay ng isang maliit, brown na notebook sa mesa at tinapat ito kay Elena na parang alay para sa isang sugatang mandirigma. "Hindi ikaw ang may sala," sabi niya. Tahimik pero mariin. Bawat salita ay parang paghiwa sa makapal na ulap na bumabalot kay Elena. "May karapatan kang lumaban." Napakurap si Elena, hindi sigurado kung paano tatanggapin ang lakas ng mga salitang iyon. Sanay siyang naririnig ang salitang tiisin, maging matatag, intindihin, pero hindi pa niya naririnig mula sa kahit kanino na mayroon siyang karapatang lumaban. At nang hawakan niya ang notebook, ramdam niyang may kumikilos na kakaiba sa loob niya. Isang maliit na paggalaw na halos hindi niya kilala. Tapang. Para isulat mo yung totoo. Pagpapatuloy ni Marla, hindi yung kwentong pinaniwalaan mo. Binuksan ni Elena ang unang pahina. Wala itong kahit anong nakasulat, pero sa kanya, parang napuno ito ng lahat ng bagay na matagal nang masikip sa dibdib niya. Mga tanong, galit, pangarap, at takot. Ang dami niyang hindi nasabi, hindi na itanong, at hindi tinanggap. At sa unang beses, imbes na mapuno ng luha ang mata niya, napuno ito ng isang kakaibang lakas. Parang hinihila siyang huminga ulit ng buo, kahit masakit. Kinagabihan, hinawakan niya ang notebook na yon sa kwarto. Tahimik, habang ang hangin ay dumadampi sa kurtinang maluwag na nakasabit sa bintana. Sinubukan niyang magsulat ng isang salita, pero agad itong nadagdagan ng isa pa at isa pa, hanggang sa hindi na niya namalayang dumadaloy ang tinta sa papel na parang dugo mula sa sugat na hindi niya namalayang bukas. Sa bawat pangungusap, mas nauunawaan niya ang sarili. Kung gaano kalaki ang sakit na tinanggap niya, pero kung gaano rin kalaki ang kaya niyang tiisin. Hindi siya mahina, hindi siya nabasag, niloko siya, sinaktan siya, pero humihinga pa rin siya. Habang sinusulat niya ang mga tanong na hindi kailanman sinagot ng ama, napagtanto niyang hindi niya kayang manatiling biktima sa kwento ng taong siya mismo ang pinaniwala, sa salita at pangakong hindi pala sa kanila nakalaan. "Hindi ako tatakbo," bulong niya habang nakatitig sa pahinang napuno na ng tinta. "Hindi ako mananatiling nakayuko." At habang nakaupo siya roon, parang ramdam niyang may isang pintong matagal nang nakasara sa loob niya, ang unti-unting bumubukas pabalik. Sa mga sumunod na araw, mapapansin mo kay Elena ang banayad na pagbabagong halos hindi nakikita kung hindi ka sanay sa kilos niya. Hindi pa siya masaya, hindi pa siya magaan, pero may liwanag sa likod ng mata niyang dati puro dilim. Sa bawat hakbang niya papasok sa eskwela, may pag-angat ng balikat na wala noong mga nakaraang linggo. Parang may tinig na tumatawag mula sa loob niya. "Tumayo ka na, hindi pa tapos ang laban." At nang minsang makita niya ang sariling refleksyon sa salamin sa faculty room, napatingin siya ng matagal. Parang sinusuri ang bagong taong nabubuo sa harap niya. Hindi ito ang Elena na nilunod ng luha sa sahig. Hindi ito ang Elena na naghintay sa tawag ng ama na hindi dumating. Ito ang Elena na handang harapin ang katotohanan kahit gaano kasakit, dahil may karapatan siyang malaman ang buong kwento.
Hindi niya na tinatanggap ang pira-pirasong paliwanag. Hindi niya na tinatanggap ang katahimikan. Habang isinasara niya ang notebook isang gabi, ramdam niya ang kakaibang init sa dibdib. Isang murang apoy na unti-unting lumalaki. Hindi pa ito apoy ng galit. Hindi pa. Ito'y apoy ng muling pagbangon. Apoy ng isang anak na handa nang hanapin ang katotohanang matagal na niyang hindi tinitingnan. At sa pagdilat niya kinaumagahan, alam niyang may kailangan siyang gawin. May kailangan siyang harapin. May kailangan siyang tuklasin. Kahit alam niyang maaaring masira pa lalo ang mundo niya kapag nagtagumpay siyang makita ang lahat. May kakaibang katahimikang bumabalot kay Elena habang hawak niya ang cellphone, nakasandal sa malamig na pader ng kwarto. Pero hindi yon katahimikang galing sa kapayapaan. Iyon ay katahimikang dala ng konsentrasyon, tensyon, at isang uri ng tapang na hindi niya inakalang meron pala siya. Habang pinipindot ang number ng isang dating kasamahan ng papa niya sa abroad, ramdam niya ang panginginig ng sariling kamay, pero hindi siya umatras. "Kuya Nestor, si Elena po ito," mahina niyang sabi. Pilit ipinapakalma ang boses. "May itatanong lang sana ako tungkol sa babaeng laging kasama ni Papa." Sa kabilang linya, may sandaling katahimikan bago marahang sumagot ang lalaki at doon nagsimula ang serye ng impormasyong hindi na niya kayang ibalik sa hindi niya alam. Ilang araw ang lumipas bago niya nalikom ang sapat na lakas para tingnan ang pinadala ni Nestor. Isang litrato ng papa niya, nakaupo sa park, nakayakap sa isang batang babae, habang may babaeng nakangiti sa tabi nila. Parang family picture, parang eksenang dapat ay sa kanila, hindi sa ibang tao. Habang nakatitig siya sa litrato, ramdam niya ang pag-init ng mata niya, pero hindi siya umiyak. Hindi pa. Nilapitan niya ang screen, pinag-aralan ng bawat detalye, ang kulay ng damo, ang araw sa likod, ang date stamp sa gilid ng larawan. Lahat iyon ay may ibig sabihin. Lahat iyon ay piraso ng puzzle na matagal niyang hindi alam na umiral. Hindi niya agad ipinakita sa ina o sa mga kapatid ang larawan. Sa halip, ginawa niya ang unang bagay na natutunan niya sa loob ng mga linggong pinagdaraanan niya. Huminga, pag-isipan, at gawing armas ang katotohanan. Sa notebook na binigay ni Marla, sinulat niya ang mga oras, pangalan, petsa, pati ang tono ng boses ng mga taong nakakausap niya tungkol kay Roberto. Harapin, pero hindi pa ngayon, sulat niya sa ibaba. Dahil alam niyang kapag nagkamali siya ng oras o salita, mas lalo lamang silang masasaktan. Hindi lamang ito paghahanap ng sagot. Ito ay paghahanda para sa confrontation na hindi maiiwasan. Sa bahay tinitingnan siya ng ina niya bilang isang anak na unti-unting bumabalik sa normal. Naghahanda siya ng hapunan, nagkukwento tungkol sa mga estudyante, at tumutulong magligpit na parang wala ng sugat ang puso niya. At doon siya lalong kinilabutan. Dahil ang mama niya, na buong panahong nagtatago ng lihim, ay unti-unting nagiging kampante. Parang umaasa itong natabunan na ang issue. Parang naniniwala itong hindi na babalik si Elena sa tanong na halos nagpaguho sa pamilya nila. At tuwing nakikita niya iyon, mas lalo siyang tumitibay. Hindi niya pa kay makasakit, pero ayaw na rin niyang takasan nila ang totoo. Sa kabilang dulo ng mundo, si Roberto naman ay tila walang ideya na ang anak niyang minsang naniwala ng buong puso ay ngayon nag-iipon ng katotohanang hindi na niya kayang pigilan. Wala siyang kamalay-malay na ang mga larawan, boses at kwento ng mga kakilala niya ay unti-unting bumabalik kay Elena, parang mga ebidensyang hindi niya kayang itago sa dilim. Kung gaano siya katagal nagtago, ganoon din kabilis ang paglantad ng bawat piraso ng katotohanang hindi niya nasabi. Gabi-gabi, habang natutulog ang mga kapatid niya, nakaupo si Elena sa sulok ng kama, hawak ang notebook at litrato. Hindi niya kailangan ng drama o malalakas na salita.
Ang kailangan niya ay oras, malinaw na isip, at ang tibay ng loob na minsan niyang nawala. Hindi ako tatakbo, bulong niya, inuulit-ulit sa sarili hanggang magmukhang sumpa. Hindi ko hahayaang mabulag kami ulit. At habang isinara niya ang notebook, naramdaman niyang ang gabi ay parang huminto. Nagbibigay sa kanya ng sandaling magdesisyon kung handa na ba siyang ituloy ang simula ng tunay na pagharap. At sa unti-unting pag-igting ng dibdib niya, alam niyang papalapit siya sa sagot na matagal niyang iniiwasan. At kung ano man ang madatnan niya sa dulo, hindi na siya yung Elena na kayang lokohin ng mga pangako. Siya na ngayon ang gumigising sa katotohanan at handa siyang harapin ang mga taong itinago ito sa kanya. Nanginginig ang daliri ni Elena habang nakatutok ang mata niya sa profile picture ng babaeng matagal na niyang iniisip pero ngayon lang niya haharapin. Ilang segundo niyang tinitigan ang bilog na icon. Parang hinihintay kung may kusang tutol ang konsensyang matagal ng bugbog. Pero wala. Kaya bago pa siya umatras, ipinadala niya ang litrato ng papa niya kasama ang babae at ang bata. Kasunod noon ay isang maikling mensahe na mas mabigat kaysa anumang tanong na nasabi niya sa buong buhay niya. Pwede ba tayong mag-usap? Nang makita niyang seen agad ang mensahe, parang may sumundot na malamig na daliri sa likod niya. Hindi siya inasahang sagutin nito ng mabilis. Pwede. Sa cafe sa tapat ng plaza. Araw ng 4 ng hapon. Walang emoji, walang explanation, pero sapat iyon para maging mabigat ang buong hapon ni Elena. Habang naglalakad siya patungo sa cafe, ramdam niya ang bawat tibok ng puso. Hindi malaman kung galit o awa ang yumayanig sa dibdib niya. Humahalo ang hangin at init, nagiging parang kulong ng tensyon sa balat niya. Sa bawat hakbang, parang may multong nakalakad na sa lupa, bago siya at nagpapaalala. Ito na ang susunod na pinto. Hindi mo na kayang umiwas. Pagpasok niya sa kafe, agad niyang nakita ang babae. Nakaupo ito sa sulok, yakap ang bag, nakayuko na parang may inaalok na hiya sa sahig. Nang mag-angat ito ng tingin, doon niya nakita ang katotohanan. Hindi matapang, hindi mapanghamon, hindi mukhang kalaban. Sa halip, isa itong babae na may mga mata na gutay-gutay ng panahong hindi niya alam na sila ang dahilan. Umupo si Elena sa tapat nito at tumahimik sandali. Parang hindi nila alam kung kanino magsisimula ang pag-amin. Hindi ko alam paano sisimulan. Mahina at basag na sabi ng babae. Pinaglaruan nito ang daliri, parang iniiwasang tumingin ng direkta kay Elena. Nakasabit sa hangin ang katagang yon. Parang panalangin, parang pagsuko. Pero hindi pwedeng mauwi sa ganoon. Hindi pwedeng puro pag-iwas ang marinig niya matapos ang lahat. Kaya huminga ng malalim si Elena at pinakatatag ang sarili. Ako na, sagot niya. Diretso, walang panginginig. Paano mo kami kinayang sirain? Hindi iyon tanong na may karahasan. Tanong yon ng isang anak na napagod. Tanong ng isang taong kailangang marinig ang kabuuan, hindi ang bersyong pinili ng ama niyang itago. At nang tumama ang salita niya sa babae, nakita niyang napapikit ito. Parang tinamaan ng sobrang lakas na hindi nito kayang tanggihan. Hindi doon natapos ang tahimik na bagyong nasa pagitan nila. Nagbukas ang babae ng bibig, pero sandaling walang lumabas. Sa halip, tumulo ang isang luha sa mata nito. Marahan pero malinaw, parang pirma ng katotohanang hindi na nito kayang hawakan ng mag-isa. Hindi ko alam, pabulong nitong sabi. Hindi ko alam na may pamilya siya noon. Mabilis pero nanginginig ang boses. Nang nalaman ko huli na, may anak na kami. Hindi ko alam paano aatras. Hindi ko alam paano hindi masisira ang buhay ng kahit sino. Nakinig si Elena, pero hindi pa rin niya naramdaman kung awa ba o galit ang uunahin. Sa loob niya, may dalawang puwersang nagbabanggaan. Ang sugat na gawa ng ama niya at ang inosenteng mukha ng batang kasama nito sa litrato. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae,
Mas malinaw ang bigat ng desisyong kailangan niyang harapin. Hindi lamang siya humaharap sa isang kalaban. Humaharap siya sa dalawang mundong binuo ng kasinungalingan ng iisang tao. Sa sandaling iyon, nakita ni Elena ang pagtakot sa mata ng babae. Pero higit pa roon ay takot na may kasamang paghahanda. Parang alam na nito na hindi matatapos ang gabing iyon nang walang sugat. At bilang tugon, may kakaibang katahimikang bumalot sa pagitan nila. Isang katahimikang parang kulog bago ang mabangis na ulan. At doon, sa gitna ng kafe na amoy kape at pag-aalinlangan, naramdaman ni Elena, nagsisimula ng umikot ang bagyo at wala ng atrasan. May kakaibang bigat ang pag-angat ng ulo ng babae nang magpa siya itong magsalita. Para bang bawat salita ay kailangang hukayin mula sa loob ng sugat na matagal na rin nitong itinataw. Matagal na kami ni Roberto, bulong niya, hindi makatingin ng diretso kay Elena. Noong una, hindi ko alam na may pamilya siya. Napaipit si Elena sa labi, hindi dahil hindi niya ito naririnig noon, kundi dahil ngayon ay sinasabi na ito ng harapan, walang takip, walang palusot na galing sa ama niya. At habang nagsasalita ang babae, napansin ni Elena kung paano nanginginig ang kamay nito sa ilalim ng mesa, parang nagmamakaawa ng kahit kaunting unawa. Nang nalaman ko, tuloy ng babae, halos mahulog ang boses sa hina. Huli na, may anak na kami, si Mika. Sa pagbanggit ng pangalan, tila lumamig ang buong kafe at si Elena ay napahawak sa mesa para hindi mawala ang balanse. Parang lahat ng ingay sa paligid, ang tunog ng espresso machine, ang paggalaw ng mga kutsara, ang usapan ng ibang tao, ay nawala sa isang iglap. Ang naiwan lang ay ang katotohanang hinila mula sa loob ng bibig ng babaeng ito. May anak ang papa niya. May batang nabuhay sa pag-aakalang buo ang mundo ng ama nito. At dahil hindi pa sapat ang lahat ng yon, nagpatuloy ang babae, mas mabagal, mas mabigat. Gusto ka raw makilala ni Mika? Sabi niya, sa wakas ay tumitingin sa mata ni Elena. Lagi niyang tinatanong kung bakit nalulungkot ang papa niya kapag kausap kayo. Sa sandaling iyon, may parang humampas sa dibdib ni Elena. Masakit, mabigat, at hindi niya alam kung paano hahawakan. Hindi niya inasahan na ang huling magpapabagsak sa depensa niya ay hindi ang ama, hindi ang babae, kundi ang boses ng isang batang walang kamalay-malay sa kasinungalingang umikot sa dalawang bahay. Saglit siyang napapikit, pilit tinatawid ang linya sa pagitan ng galit at awa. Iniisip niya ang papa nila, kung paano siguro pumipigil ng hikbi kapag nakikita sila sa video call, o kung paano binabawi ang nangiti kapag lumalapit ang batang yon sa kanya. Hindi dapat ganito ang nangyari, sabi ni Elena, halos bulong. Hindi niya alam kung kanino niya iyon sinasabi. Sa babae ba? Sa sarili? O sa lalaking gumawa ng mundong binuo sa dalawang direksyon? Ngunit hindi siya bumagsak. Hindi tulad ng inaasahan ng iba. Pinunasan niya ang luha bago pa man ito tuluyang dumaloy. Saka siya tumayo ng dahan-dahan, ramdamang bigat, ngunit mas ramdamang pagbangon. Tumingin siya sa babae nang hindi na may halong puot, kundi isang uri ng pag-unawa na nahugot niya mula sa pinakailalim ng sarili. Hindi ko man kasalanan ang nangyari, sabi niya. Malinaw, matatag, hindi rin kasalanan ng anak mo. At sa pagbigkas niya ng salitang iyon, parang may napunit na lumang balat sa paligid ng puso niya. Nagbigay daan para makahinga ulit matapos ang mga buwang nakaipit sa galit at takot. Nagulat ang babae sa sinabi niya at napayuko ito, napaiyak ng tahimik. Hindi yun iyak ng pagkatalo, kundi iyak ng taong matagal nang nagdadala ng bigat na hindi niya alam kung paano ilalapag. At doon, sa paghina ng luha nito, naramdaman ni Elena na siya mismo ay may binibitawang puwersa. Isang puwersang hindi niya alam
na meron siya bago nagsimula ang lahat ng ito. Habang lumalabas siya ng kafe, ramdam niya ang hangin na humahaplos sa balat niya, hindi bilang malamig na paalala ng sakit, kundi bilang tanda ng bagong lakas na nabuo sa loob. Hindi na siya ang batang umaasa sa paliwanag ng ama. Hindi na siya ang anak na naghihintay ng tawag. Siya ngayon ay isang taong humaharap sa katotohanan nang hindi nakayuko, hindi umiwas, at hindi natatakot. At habang naglalakad siya palayo, hawak ang bag na may lamang notebook, larawan, at mga piraso ng mga sagot, alam niyang may nagbago. May hawak na siyang kapangyarihan, hindi para gumanti, kundi para itama ang direksyong matagal nang niliko ng kasinungalingan. At sa dulo ng kalsada, habang tumitigil siya sandali para huminga, alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na basta pagtatanong. Ito na ang simula ng tunay na pagharap. Parang may naiwan pang init ng tensyon sa balat ni Elena nang umuwi siya mula sa kafe. At pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng ina niyang nakatayo sa may pintuan na parang nakatulog ng nakatayo sa kaba. May hawak itong basahan pero halatang kanina pa hindi gumagalaw. Nanginginig ang mga daliri nito habang sinusundan ng mata ang bawat hakbang ni Elena papasok. "Anak, saan ka galing?" Mahina nitong tanong, halos pabulong. Parang natatakot marinig ang sagot na kaya nitong basagin, lalo ang manipis na kapayapaang pilit nilang binubuo. Ngunit hindi agad sumagot si Elena. Dumiretso siya sa kwarto, ramdam ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya at isinara ang pinto ng marahan. Hindi para umiwas, kundi para huminga bago ang nalalapit na pagharap na alam niyang hindi na maaaring iwasan. Lumipas ang ilang oras bago siya bumaba at nakita ang ina sa kusina. Nakaupo sa lumang bangko, hawak ang isang tasa ng malamig na kape. Wala itong imik, pero ang pag-angat ng tingin nito ay may dala pang mas maraming tanong kaysa sa boses nitong hindi lumalabas. Umupo si Elena sa tapat nito at saglit silang nanahimik. Parang may manipis na pader sa pagitan nila. Hindi gawa ng galit, kundi gawa ng mga salitang hindi nasabi noon pa. Sa wakas, siya ang unang bumasag sa katahimikan. "Ma," sabi niya, diretso, mabigat. "Bakit hindi mo kami ipinaglaban?" Parang may bumigay sa loob ng ina niya. Tumulo agad ang luha nito. Hindi pinipigilan, hindi pinapaganda. "Akala ko," bulong nito, hawak ang dibdib na parang may tinatanggal na bigat. "Akala ko masisira tayo pag nalaman niyo. Akala ko ako ang dapat humawak. Ako ang dapat tumanggap para hindi kayo masaktan." Humingal ito, lumuluhan ng walang prenong humahati sa bawat salita. Pero mas lalo palang masakit ang tinago. Mas lalo palang sumakit na ako ang nagtakip. At sa unang beses, hindi galit ang unang naramdaman ni Elena, kundi ang pagkilalang may isa pang taong pinatay ng katotohanan sa katahimikan. Habang pinakikinggan niya ang ina niyang halos bumigay sa harap niya, naramdaman niya ang panginginig ng puso niya. Hindi niya kailangan ng paliwanag para patawarin ito, pero sapat ang bawat luha para maunawaan niyang hindi ito naging kalaban. Isa rin itong biktima, hindi ng ama niya, kundi ng takot na masira ang pamilyang matagal nitong pinilit buuin. At doon niya naramdaman ang kirot ng pagkamalay. Hindi lamang siya ang nabasag nitong mga nakaraang buwan. Ang nanay niya, na buong buhay ipinakita ang lakas, ay natuturing mabasag ng tahimik. Sa kabilang banda ng mundo, sa maliit na kwarto na pinagkakasya ni Roberto, pag-uwi sa trabaho, nagsisimula ng maramdaman ng ama nila ang paglawak ng distansyang siya mismo ang gumawa. Sa bawat araw na lumilipas na walang tawag mula sa mga anak, ramdam niya ang pag-unti ng boses niya sa loob ng pamilyang dati koning pinaniwalaan niyang hawak niya. Hindi niya kailangang sabihin, alam niyang bumabagsak ang respeto sa kanya. Ang mga batang dati tulog sa boses niya sa video call.
Ngayon ay hindi na siya hinahanap. At sa bawat gabi na sinusubukan niyang pindutin ang call, sa messenger, lagi niyang binabawi ang daliri, natatakot marinig ang kawalan ng sigla sa kabilang linya. Sa bahay naman, kahit walang usapan tungkol sa kinabukasan nilang tatlo, ramdam nilang tatlong paa na lamang ang nakatuntong sa mesa ng pamilya. At ang ikaapat, ang paa ng taong dapat ay sandigan nila, ay nakabitin, hindi makabalik, hindi makabawi. Ang hangin sa bahay ay mabigat, parang naghihintay ng kidlat. Kahit ang mga kapatid ni Elena ay tila lumalakad ng mas maingat, parang kahit ang ingay ng kutsara ay pwedeng magpagiba ng dingding. At sa gitna ng katahimikan, habang nakaupo si Elena sa dulo ng mesa, napansin niyang humihigpit ang paghawak niya sa notebook na nasa kanyang bag. Nandun ang mga pangalan, ang petsa, ang litrato, ang buong kwento. At habang ramdam niya ang pag-ikot ng mundo nila, alam niyang hindi na sila malayo sa punto ng pagputok. Isang tanong na lang ang natitira. Sino ang unang haharap sa katotohanan iyon? At handa ba silang lahat sa sasabog na sagot? Parang may humawak sa dibdib ni Elena nang marinig niya ang maikling tunog ng notification sa cellphone. Hindi iyon ordinaryong mensahe. Ramdam niyang may bigat ang darating. Pagbukas niya ng screen, nakita niya ang pangalan ng isang dating katrabaho ng ama niya, si Mang Hector, na minsan na niyang nakausap noong bata pa siya sa isang video call. Hindi sila close, pero palaging may paggalang ang tono nito noon. Ngayon, ibang-iba ang mensaheng natanggap niya. Hindi siya masamang tao, pero matagal na siyang nag-iisa doon. Nawalan siya ng hininga sa loob ng ilang segundo, para bang may humila ng hangin palabas ng katawan niya. Sunod-sunod ang mensahe habang nakatayo siya sa gilid ng kama, sinisinagan ng ilaw mula sa bintana. Wala siyang kausap. Minsan isang linggo siyang walang imik. Ang babaeng yon, siya lang ang nakakita sa hirap ng tatay mo. At kasunod noon, isang larawan ang pumasok. Hindi malinaw, hindi kuha para ipakita sa publiko, pero sapat para mabuksan ang pintong matagal nang nakasara sa isip ni Elena. Nandoon ang papa niya, nakaupo sa gilid ng dorm bed, nakayuko, nakahawak sa anit na parang sinasalo ang bigat ng isang mundong hindi niya mapangalanan. Wala ang pamilyar na ngiti, wala ang pilit na saya. Isa lang siyang taong pagod, malayo, at marahil matagal nang wasak. Umupo si Elena sa kama. Dahan-dahan, hawak ang phone na para bang baka mabasag kung hindi niya iingatan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maawa, magalit ng lalo, o malito pa. Pero habang tinitingnan niya ang litrato, may unti-unting namuong tanong sa isip niya. Gaano katagal nang naghahanap ang papa niya ng sino man na makikinig? Noong bata pa siya, iniisip niyang malakakas at matatag ang ama nila. Pero ngayon, kitang-kita niya ang isang lalaking marupok, isang taong natabunan ng responsibilidad na hindi niya kayang buhatin ng mag-isa. Hindi yun excuse, pero yun ay katotohanang hindi niya narinig mula sa ama niyang punong-puno ng kaya ko to. Sumandal siya sa headboard at pumikit. Ninanamnam ang bigat ng bagong impormasyon. Hindi nito binubura ang kasalanan ng papa niya. Hindi nito ginagawang mas tama ang pagtataksil, ang pagtatago, o ang pagkasira ng pamilya nila. Pero nagbibigay ito ng konteksto, isang pirasong kwento na hindi niya nakita dahil abala siya sa galit, sa sakit, at sa tanong kung bakit sila iniwan. Ngayon, may isa pang sagot na lumilitaw. Dahil siya mismo, ang ama niya, ay takot. Takot na umuwi. Takot na aminin na hindi niya kaya. Takot na makita nila ang pagbagsak niya. Nakabukas pa rin ang larawan sa phone habang hinahaplos ni Elena ang tuhod. Iniisip ang batang si Mika, ang batang lumaki sa puwang na hindi niya ginusto. Isang batang hindi man biktima ng kasalanan ay produkto pa rin ng mga desisyong itinulak ng pag-iisa at pagkalunod ng ama niya sa abroad. Sa pagitan ng galit at pagkaunawa,
Naramdaman niya ang pag-usad ng loob niya, isang kilusang hindi niya kailanman inasahan. Hindi ito pagpapatawad, hindi pa, pero ito ay pag-amin. May dalawang kwento ang ama ko, ang lalaking nagkamali at ang lalaking hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi bago pa siya mawala sa sarili. Binuksan niya ang notebook na nasa tabi ng unan, ang parehong notebook na ilang linggong tumulong sa kanya para buuin ang sarili. Sa bawat pahinang puno ng galit, tanong at luha, may espasyo pa rin para sa pagkilala sa katotohanang hindi niya nakita noon. Hindi ako kailangang patawad agad, bulong niya, habang sinusulat ang petsa sa bagong pahina. Pero kailangan kong makita ang buong kwento. Nang itabi niya ang phone at tignan muli ang larawan sa loob ng utak niya, naramdaman niya ang isang kakaibang paghahanda sa dibdib. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya umaasang magbago ang ama niya. Hindi na siya nagtatago sa likod ng sakit. Ang tanging natitira ay ang katotohanang kailangan niyang harapin. Hindi dahil gusto niyang bumalik sa dati, kundi dahil gusto niyang tapusin ang kwentong minsan ay muntik na siyang lamunin. At habang sinasara niya ang notebook ng mahigpit, alam niyang oras na. Oras na para sa huling pag-uusap. Oras na para sa katotohanang wala nang pwedeng pagtakasan. Nakahawak si Elena sa gilid ng pinto ng sala. Hinihigop ang huling lakas na natitira bago siya humakbang papasok. Naroon si Roberto, nakaupo sa lumang sofa, nakayuko na parang ipinapako ng bigat ng sarili niyang kasalanan ang mga balikat niya sa sahig. Wala ang mga kapatid, wala ang ina. Sila lang dalawa, isang anak na nasaktan at isang amang hindi na sigurado kung may karapatan pa siyang magsalita. Sa sandaling iyon, kahit walang umiiyak o nagsisigaw, ramdam ni Elena ang pag-igting ng hangin. Parang hinihintay itong sumabog sa unang maling hinga. At doon niya naintindihan na walang makakapigil sa gabing iyon. Ito ang gabing kailangan nilang harapin ang katotohanang tinakasan nila pareho. "Papa," sabi ni Elena. Mababa ang boses pero buo, parang bato na bumagsak sa tahimik na tubig. Umangat si Roberto, pulang-pula ang mata, at sa unang beses matapos ang lahat, huminga siya na parang sinasalo ang bigat ng mga taon. Pero bago pa man ito makapagsalita, itinaas ni Elena ang kamay niya at umiling. "Hindi ko na kailangan ang mga paliwanag mo," anya. Diretso at walang pag-aalinlangan. "Kailangan ko ang katotohanan." Sa apat na salitang iyon, naputol ang hininga ni Roberto at halatang may bumigay sa loob niya. Isang pader na dati niyang gamit para protektahan ang sarili. Unti-unting tumaas ang balikat ni Roberto habang umiiyak siya nang hindi na niya kayang pigilan. "Elena, anak, hindi ko na nakilala ang sarili ko," sabi niya. Bawat salita'y may kasamang pag-ubo ng luha. "Sa tagal ko roon, sa dami ng oras na mag-isa ako, hindi ko na alam kung sino pa ako. Araw-araw akong nangako na uuwi, pero habang tumatagal, mas natatakot akong aminin sa inyo na hindi ko na kayang ibalik ang sarili ko sa dati." Kinuyom niya ang sariling palad at para siyang batang nagkamali na hindi makahanap ng magulang na magpapatatag sa kanya. Pero ngayon, siya ang magulang at si Elena ang nakatingin, hindi na bilang anak na naghihintay, kundi bilang taong nasaktan ng lubos. "Natakot ka?" sagot ni Elena. Nanginginig ang boses pero hindi pinapahina ang sarili. "Kami kaya? Papa, araw-araw kaming naghintay sa'yo. Araw-araw kaming umaasang may uuwi. Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit na malaman na may ibang batang mas narinig ang boses mo kaysa sa amin?" Hindi na niya mapigil ang pagbuhos ng luha, pero tumayo siya ng diretsyo, hinarap ang amang tila natutunaw sa bigat ng sariling ginawa. "Alam mo ba kung gaano kasakit makita yung litrato? Alam mo ba kung gaano kasakit malaman na may lungkot kang hindi mo sinabi sa amin, pero sinabi mo sa iba?
Sumabog ang mga salita. Hindi sa sigawan kundi sa pagbitaw ng sama ng loob na ilang taon niyang pinipigil. Mistulang lumalabas ang lahat. Ang gabi ng pagkakadiskubre, ang mga tanong na hindi sinagot, ang katahimikang kumain sa kanila. Si Roberto ay nakikinig lamang, umiiyak, pilit humahanap ng puwang para makahinga. "Anak, hindi ko gustong saktan kayo," bulong niya. Pero bawat araw na lumilipas, mas lumalayo ako. At nang nagkamali ako, hindi ko na alam paano babawi. Hindi ko na alam paano babalik. Humakbang si Elena palapit. Hindi para yakapin, kundi para tapusin ang pangungusap na sinimulan niya noong gabing natagpuan niya ang mensahe mula kay Mika. "Hindi ko alam kung mapapatawad kita," anya. At kahit mahina ang boses, bawat salita ay parang martilyong tumatama sa pagitan nila. "Pero hindi ko hahayaang sirain mo pa ang taong magiging ako." At doon, tila lumubog si Roberto sa kinauupuan niya. Parang nabawasan siya ng kalahating buhay na pinanghahawakan niya noon. Walang sumunod na sigaw. Walang pagbangga ng pinto. Walang away na sumabog. Sa halip, naghari ang katahimikan na punong-puno ng bigat. Ang uri ng katahimikan na hindi nangangahulugang tapos na ang laban, kundi nagsasabing pareho nilang nakita ang sugat na dati tinatakpan. Para silang dalawang taong nasa dulo ng bangin, parehong naghahanap ng paraan para huminga ng hindi nahuhulog. At habang nakatayo si Elena, nakatingin sa amang na ngayon ay tila estranghero na sinusubukang bumalik. Alam niyang wala talagang nanalo sa gabing iyon, pero may nagbago, may nabuksan, may nabasag na kailangang mabasag. At sa pag-ikot ng hangin sa sala, ramdam ni Elena na may darating panghuling alon, isang alon na hahawak sa kanilang dalawa kung papayagan nila o tuluyang maghihiwalay sa kanila. Parang unti-unting lumuluwag ang dibdib ni Elena sa mga sumunod na linggo, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan niya itong hawakan nang hindi siya nadudurog. May mga umagang napapaupo pa rin siya sa gilid ng kama. Pinapakinggan ang tibok ng puso niya na minsan ay mabilis, minsan ay mabagal. Parang sinusukat kung kaya na ba niyang humarap ulit sa mundo. Pero sa bawat pagbangon, may bago siyang nakikitang lakas sa sarili. Hindi iyong lakas na ipinapakita ng mga taong walang sugat, kundi yung lakas na ipinanganak mula sa pagkabasag at muling pagbuo. At habang naglalakad siya papuntang eskwelahan, sa unang Lunes, pagkatapos ng matinding komprontasyon, ramdam niyang bawat hakbang ay may kasamang pagbitaw sa lumang Elena na takot humarap sa katotohanan. Hindi na sila madalas mag-usap ng ama niya. Ang mga tawag ni Roberto ay bihira, maiksi at puno ng espasyo sa pagitan ng mga salita. Parang sinusukat pa nila pareho kung hanggang saan kayang magtagpo nang hindi nagsusugat muli. Minsan sumasagot si Elena, minsan hindi. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natutunan niya na hindi obligasyon ang magpatawad agad o bumalik sa dati. Ngunit hindi rin niya isinara ang pinto ng tuluyan. Sa loob ng puso niya, may munting siwang na nakalaan para sa araw na kayang maging totoo ng ama niya, hindi bilang bayani, hindi bilang takas, kundi bilang taong nagkamali na handang magbago. "Pa, salamat sa mensahe. Kailangan ko pa ng oras." Iyon lang ang huling text na sinagot niya. At sapat na yon para sa ngayon. Mas komplikado ang ayusin ang relasyon nila ng ina. Pero iyon ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang na hinarap niya. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, huminto si Elena sa paghiwa ng gulay at tumingin sa ina. "Ma, pwede ba tayong magsimula ulit?" Pero this time, walang tinatago. Hindi agad sumagot ang ina niya. Sa halip, tumulo ang ilang luha habang hinihimas ang likod ng kamay ni Elena. "Sige anak, hindi ko na uulitin yung katahimikang nakasakit sa'yo." At doon nila sinimulang buuin ang mas malinaw na boundaries, mas tapat na pag-uusap,
mas bukas na pakiramdam, at mas matinding pag-unawa, hindi bilang mag-ina lamang, kundi bilang dalawang babaeng naghilom sa magkabilang dulo ng parehong sugat. Isang tahimik na hapon ng linggo, habang nakaupo si Elena sa sala at nag-aayos ng lesson plan, napatingin siya sa isang lumang larawan ng pamilya nila. Sa halip na hapdi, ang naramdaman niya ay isang malalim na pag-amin. May dalawang pamilya ang ama niya, at kahit masakit iyon, hindi kasalanan ng mga bata. Sina Mika at ang kapatid nito ay mga inosenteng nilalang na nabuhay sa sitwasyong hindi nila pinili. Hindi ko sila kaaway, bulong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala nang matalim na bagay sa dibdib niya tuwing maiisip niya ang mga bata. May kirot, oo, pero may espasyo na rin para sa kabutihan. Pagbalik niya sa pagtuturo, napansin ng mga estudyante at co-teachers na parang mas lumalim ang tingin ni Elena sa mga bata. Kapag may batang umiiyak dahil nag-aaway ang magulang, hindi niya ito basta tinatapik lang. Umuupo siya sa tabi nito, nakikinig ng buo, parang may bahagi ng puso niyang alam, eksakto ang bigat na nasa balikat ng batang iyon. Minsan napapaisip siya, ganito siguro kami noon. Pero hindi iyon paninisi. Isa itong pangako sa sarili na hindi niya hahayaang maramdaman ng ibang bata ang pagkalunod na pinagdaanan niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kama, binuksan niya ang notebook niyang ilang beses nang sumalo ng luha, galit at katotohanan. Huminga siya ng malalim at nagsulat ng unang linya sa bagong pahina. Hindi ako gumuho, binago lang ako. At sa sandaling iyon, parang may humigpit na hawak sa loob niya at sabay humina. Para bang isang chapter ang tuluyang nagsara. Pagkatapos niyang isara ang notebook, tumingin siya sa bintana at nakita ang tahimik na gabi. Walang karga, walang takas, walang lihim. Isa itong gabi na may kasamang pangako. Hindi man niya mababago ang nakaraan, may kapangyarihan siyang piliin ang landas ng hinaharap. At doon, sa katahimikang yun, nagsimula ang panibagong buhay ni Elena. Hindi perpekto, hindi malaya sa sugat, pero tunay, tahimik, at sa wakas, kanya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.